Pagpalang araw po sa atin lahat. Sa hukay na natagpuan ng ilang araw ng pinaghahanap ng mag-inang OFW sa Tayabas City. Dalawang bangkay ng dalawang babae ng mag-inang balikbayan mula sa Japan na diskubre ng mga otoridad na nakalibing sa loob ng isang subdivision sa Tayabas City. Nitong Huwebes ng hapon, batay sa report ng Tayabas City Police, ang mag-inang biktima na parehong OFW na sina Lori Litada, 54 years old, at ang anak niya Japanese national na si May Motigi, 26 years old. Nireport sa otoridad na nawawala nitong March 9. Ayon sa kaanak ng dalawa na taga Antipolo City, nawawala na ang mga ito simula noong February 21, huli sila nakita sa bahay ng nakakatandang kapatid ni Lore na si Ligaya Olivia Pahulas at ang mister nito na si Charlie Pahulas sa Villalita Subdivision, Barangay Isabang, Tayaba, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mag-ina matapos na umuwi galing Japan noong February 20 sa paghahanap sa mag-inang missing nitong Huwebes ng hapon. Kasama ng security guard ng subdivision, nagsagawa ng ocular inspection ang mga tauhan ng Tayabas City PNP sa bahay ni Pahulas. At doon nila napansin ang malambot na bahagi ng lupa, ilang metro lang ang layo sa naturang bahay. Nang hukayin ito ng mga otoridad, doon nila nakita ang mga labi ng dalawa na nasa state of decomposition na at magkasamang ibinaon sa hanggang hita ang lalim ng hukay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Buna Obmerga, hipi ng Tayabas City, posibleng pinaslang na at inilibing na ang dalawa doon simula nang napaulat nawawala ang mga ito base sa mga estado ng labi nila. Wala namang mag-asawa doon sa kanilang bahay dahil ayon sa mga kapitbahay, umalis daw ang mga ito para magpagamot sa ibang lugar. Unang linggo ng Marso at ang tanging anak na lalaki na lamang ang naiwan sa Tayabas. Ayon pa kay Obmerga, patuloy ang kanilang pag-iimbestiga sa krimen lalo na nang nawawala ang 5 milyong pisong halaga ng pag-aari ng mga biktima na dala mula galing Japan. Pangbayad ang pera sa biniling house in lot ng mga biktima sa bayan ng Narciso sa Quezon. At sana ay makamta ng mag-ina ang hustisyang nararapat para sa kanila. At ito po ay nakakalungkot dahil pagdating sa pera, walang anak, walang kapatid. Lahat magagawa ng kasamaan para lang sa pera. Nakakalungkot po, ito po ay nangyayari sa totoong buhay pagdating sa pera. Talaga namang handang umutang ng buhay ang isang tao para lang sa pera. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, mag-subscribe ka na sa aking channel, Ives K. Velasco. Maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat.